So guys, ito pangalawa naman, Top Mama naman ang brand. May ugong pa siya, meron pa siyang nagre-resist pa yung motor niya, sabihin na may vibration pa. Yung kanina kasi may vibration din, pero Mitsubishi ano siya, Hanabishi. Ito naman Top Mama. Malamang ganito rin ang problema nun, natuyuan din ang langis. Kaya lang Top Mama to, sana hindi aluminum ang motor para tumagal pa siya. Yan, so let's go guys, buksan natin. Kanina hindi ko na napakita sa inyo bago ko binuksan, pero yun ang problema nun, umuugong lang. Ito naman saksak natin. Ayan, nakasaksak na guys, ito na. Ayan, ito natin. So ayan o, umuugong lang siya. Ayan o, may vibration pa siya. So huwag natin pilitin, baka pumutok pa yung fuse. Ayan, so buksan na natin. Lagay natin yung ating cellphone dito sa ating stand para maumpisa na natin. Ayan. Ayan, nako, delikado to. Maalwan pero ano siya, ugong na lang, delikado to. Diba? Yung isa kanina umuugong pero maganit, kaya umuugong. Ito ngayon maalwan siya pero umuugong lang. Paglatang housing nito, malamang to motor. Yan ang mga sintomas ng sira na yung motor. Kung aluminum ang housing nito, pwedeng palitan. Pero pag lata, not advisable. Aluminum siya, so sana okay pa. Grabe, alikabok, ngayon lang nabuksan. Ayan o, walang linis-linis. Yan sinasabi ko kanina. Ayan o, maluwan siya, pero may umuugong na lang siya. Bukan natin itong kapastor muna, kasi yan ang number one possible na problema. Kasi pag okay ang kapastor, motor na to umuugong pero ayaw umikot, tapos maalwan siya. Sabihin, pag maalwan, hindi siya naninikit. So sana dito ang problema, kasi pag malakas tong kapastor, motor yan, matik. So natin to, tapos testerin natin to. Sana kapastor. Pag kapastor to, saka natin overhaulin yan. Okay, dito tayo ngayon sa ating kapasitor. Yan, para makita nyo yung reading ng kapasitor. So ang value nito kapasitor is 1.5. Dapat 1.5 din to. 0.7. Ayan. O yan o, magbabago 0.8. Ayan, 0.7, 0.8. So ibig sabihin mahina na yung kapasitor. Try natin palitan ng medyo malakas-lakas. 1.3. Dapat iikot siya kung 1.3. So may problema tong motor na to. Dapat iikot siya kasi maalwan siya eh. Yan, tingnan natin. Maalwan siya eh oh. Wala oh, wala na. Tsaka pag malalaman niya pag yung baliktaran na ikot, ayan oh, papunta doon. Tapos pag ginito ko, pwede siyang umikot ng ganyan. Tayo dyan. Bukan natin na operahin yan, baka sakaling mahanap natin ang problema. Bukan natin operahin, baka sakali.
No, so ito guys, ang nangyari dyan, ito binuksan ko, ayan kaya pala wala na resistance, ugong lang siya ng ugong. Ayan, buo naman yung fuse, nagtain na siya, ayan malamang to, pero parang dapat, ba't nag-umido siya, mukha naman tanso. Kikis-kisin ko guys para makita nyo. Ayan, subukan natin kuskusin kung aluminum o tanso. Aluminum guys, kaya pala ayan kasi pag ganyan hindi naman mag-uumido yan kung hindi aluminum, ayan kulay puti ayan ang problema, ayan aluminum. Ayan, kaya nag-uumido siya ng ganun, ayan bibili ako ng motor, baklasin ko na to. So guys, ito nakabili na tayo ng motor, wala, no choice talaga ubra. So siyempre ito, gaya ng ginagawa natin dati, lagyan natin ng thermal fuse. So ito total buo naman tong tinanggal natin doon sa sunog na motor. Ito na lang gamitin natin, sayang. So siyempre dito sa kulay green, dito ang common, ang common ng bagong rewind. Ayan, lagi maglalagay ng thermal fuse. Ayan, so testerin natin to para lang double check lang natin kung okay talaga siya. Pero kanina may vibration yung sunog ng motor, ibig sabihin may pumasok na kuryente. Ayun, buo siya. Okay, so natin ito dito, siya hinang. Okay, tester uli para sure, baka mamaya pumutok dahil sa init. Ayun, buo. Okay, good. Okay ba, talian na natin to at standby na lang para hindi masyado mahaba ang video. So ayan guys, ito nailapat ko na, binalutan natin siyempre yung dalawang wire, tapos yung fuse andun nasa loob, dinikit ko sa winding para sure. Okay, ito assemble time. Tapos ito dito sa ito yan, line 1 yung common ng motor, dito yan sa line 1 ng power cord ng electric fan. So matitesting na natin to kung okay siya. Lagyan na lang natin ang capacitor. Yan, okay. Tapos capacitor. So ang capacitor niya ay testingin natin ulit yung capacitor. Kung 1.2 okay lang kasi manipis lang yung motor 1.5 nakalagay pwede na yan. Kasi guys, mabilis nag-overheat kasi 1.5 baldi na guys. Ayan, nipis-nipis lang naman ang core yung motor niya. Ginagawa ng mga manufacturer yan para pag nag-testing nga naman kayo, mabilis. Siyempre magugulat kayo, maganda yan, mabilis. Mali po yun. Mabilis pero hirap yung motor. So ang ikakabit natin dito sa kanyang nakalagay 1.5 pero nung riniding ko 1.3. So sakto lang yan. Mas maigi na yung ganyan kasi sa
1.5 ilagay mo, tapos hirap naman yung makina. Nagpupersa kasi pag yung ilagay natin na 1.5. Ang paglalagay kasi yan depende sa kapal nito, depende sa kapal ng winding tsaka sa motor. So sa akin tama lang yan. Pwede rin number 1.5 pero mapupersa yung motor, bibilis pero madaling mag overheat dahil sa over RPM siya. Kung magasta sa sasakyan over RPM ay hindi maganda. Matutuwa ka dahil mabilis ang takbo ng sasakyan, mabilis ang ikot ng LEC, ng electric fan, pero persado siya. So yun lagi pinapaliwanag ko. Kaya ang ginagawa ng ibang manufacturer, dinadaan nila sa capacitor kahit aluminum yung motor. Sige, lalagyan ng mataas na yung mga yung mga turbo pan. Guys, yung mga turbo pan, ang ginagawa ng mga manufacturer, dinadaan sa sa capacitor. Yung motor 2.5 dinalagay na capacitor. Siyempre, pag tinesting nga naman, mabilis, tantuwa ka. Tama yan, malakas yan, malakas, yan na lang. Malakas, pero hirap na hirap yung motor. Kaya daling masisira yung mga ngayon, daling masira yung mga turbo pan, lalo pag hindi branded. Hindi kagaya ng mga branded, halimbawa yung mga Asahi, Camel, mga Hanabishi, talaga sinusunod nila kung ano yung design ng motor, yun ang sinusunod nila. Pero yung mga hindi branded, dinadaan nila sa capacitor, hindi nila minamatch dun sa kapal ng ang nasa katwiran nila. Kailangan mabilis para pag tinesting ng bibili, oo agad, pero mali. Yan ang maling diskarte ng mga gumagawa ng electric pan ngayon, yung mga factory. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan kung anong mga brand yan, pero karamihan ganun ginagawa nila. Tapos aluminum pa yung motor, yung winding aluminum, so lalong kawawa ang motor natin. Okay, testing. Walang kontra. Ayun, umiikot na. Yan sa number 1. Number 3 yun Ayan guys, ayan number 1. Yan. Yan. Number 2. Number 3. Swing. Ayan, number 3. Okay. Stop. Ayan. Freewheeling siya, matagal bago huminto. Okay. Hugot, lever. Kapit bahay lang to guys. Mga 3 blocks. Okay, maraming salamat sa panonood kay Batski TV. Nakadalawang ventilador tayo ngayon. Ayan. Yung isa kanina, deliver ko na yung Hanabishi. At ito naman yung Top Mama. Okay, kaso lang itong Top Mama ay palit motor. Nakita nyo naman kayo sa video natin, palit motor dahil sunog na. Yung Hanabishi nag-stack up lang dahil natuyuan na lang. So overhaul, wala naman pinalitan doon lahat. Thermal fuse lang dahil pumutok yung fuse, nagsobrang init. Ito buo ang fuse, paribasa aluminum yung winding. Yan, palit motor. Okay, bye bye, maraming salamat.